Sa Mel and Joey, oras na ng inaabangan bayan at balitaktakan. Saya kasi. Ito ngayon, away mag-asawa na naman ang ating topic, kaya good luck sa ating mga taga-debate. Alam mo, hindi naman away mag-asawa, Oo hindi nga. away no? Alam mo parang kasi, Pards, it is a situation na totoong-totoo sa atin ngayon. Aha. Ang tinutukoy ko po ay yung mainit na issue na ating pag-uusapan, ano ha? Para mas malinaw, panoorin po muna ninyo ito. Ito. Noon, si Mister ang bumubuhay sa pamilya, si Mrs. naman ang taong bahay. Pero ngayon, huwag na kayong magulat kung kayo'y makakita ng mga lalaking nagiging ilaw ng tahanan. We are a patriarchal country. Ang lalaki, siya nagiging provider ng family. In recent studies, lumalabas na tayo ay nagiging matriarchal. Namulat ang kaisipan ng mga kababaihan na sila man ay may kapasidad din na kumita at makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang pamilya. Ayon sa datos na inilabas ng National Statistics Office noong Enero ng taong ito, higit na mataas ang bilang ng mga kalalakihan na unemployed. At ang lumalabas na dahilan, So, panahon natin, mas maraming job opportunities sa mga women. patuloy dito ang pagtaas ng bilang ng mga kababaihan na nangingibang bansa. Kailangang magtulungan ang mag-asawa para sa ikabubuhay ng kanilang mga anak. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, dapat magtulungan yung mag-asawa. Kasi yung tagumpay niya, tagumpay ko rin eh. Hindi ako mahihiya nun. Sa mga bagong pananaw, higit na mahalaga na magkaroon ng teamwork ang mag-asawa para sa ikauunlad ng kanilang pamilya. Okay lang, siguro na hindi naman magtrabaho dahil ang may source ng income ay ang ina. Ngunit, dapat sila ay productive. Pero para sa isang bansang patriarchal, posibleng ma-question ang pagkalalaki ng isang ama na itinuturing na haligi ng tahanan. Siya yung ama ng tahanan, siya talaga may obligasyon para buhayin pamilya. Panindigan ko bilang isang lalaki na ako ang bubuhay sa pamilya. Kaya ang tanong, nakakabawas ba sa pagkalalaki ni Mister kung si Mrs. ang bumubuhay sa pamilya? Ayun. Away tungkol sa mag-asawa. Okay. Malalaman natin kung tigasin talaga ang ating mga taga-debate ngayong gabi. Pakikilala ko na sila mula sa kampo na nagsasabi, hindi nababawasan ang kanilang kamachohan. Kasama natin si Berwin Mayley. Okay. Kasama niya rin si Berwi, si Eugene Ko. Sigaw naman. Ito naman, sigaw ng kalaban niya. Bawas macho points yan. Mga kaibigan, Benji Paras kasama si Jorel Ramirez. Ito na, Okay. simulan na natin ang mainit na talakayan o ano muna ang sabi ng mga nagsasabing, oo, nakakalamya daw ng Okay. kamachohan Oh, yan. Berwin. Ako naniniwala. Hindi ikaw. Ito. Ako hindi. Sila yun eh. Benji. Oh. Oh. Yan, sumasabat ka kagad eh. Ayan na, away agad. Eto, nakakabawas talaga. Sa lahat nga ng pupuntahan natin, lahat, maglakad lang tayo sa kalsada, lalaki talaga nagtatrabaho. Kaya nga naimbento yung mga anghari at reyne. Bakit? Are o hare? Hari at Reyna. Pag namatay ang Hari, reyna, oh. hari at Hari. reyna, Oh. di ba? Oh, bakit? Pag namatay ang reyna, tuloy pa rin, andun yung hari. Pag namatay ang hari, hindi pwedeng maging hari ang reyna. Parang chess, ha? Maghahanap ng hari ulit. Ano daw? Talaga Parang nag-review ka. Magulo yun ah. Ito ngayon. Hindi nakakabawas. Hindi nakakabawas, Berwin. Ako lang naman umpisa-umpisa. Ang ganda na sinabi mo Maganda Pero talaga ako, yun. wala akong magagawa, Ninang Mel, dito Joey, no? Kasi ako talaga hindi nakakabawas. Bakit tuka nyo? Ako, misis ko mismo ang nag-i-insist na, darling, diyan ka lang, hindi ka magtatrabaho. Ako magsisilbi sa'yo. Pogi eh. Ganon kasimple. Hindi ako nagtatrabaho. Pogi. Makasingit lang po, Tita Mel. Sige, Ito, George. sumingit ka Ah, kay sige. Berwin. Iba naman yung mapagbigay sa under. Mukhang under ka eh. Oh, hala. Sinabihan ka ng ganon, diyan ka lang. Okay sa'yo. Eugene, ano? Tulungan mo si Berwin. Hindi, wala sa under yan. Pag sinasabing yung misis mo eh, praktikalan lang yan. Eh kung mas malaki ang kita ni misis, Oh. bakit hindi? Oh, ayan. Diba? Tama. Sa inyo. Okay. Oh, Jonel, ikaw naman, Salita ka, Jonel. pare. Para Joey. sa akin, prinsipyo ng tamad yun. Alam mo, Yan. dati pa, mapamoral o mapabibligal, tinuturuan na tayo mga lalaki na tayo talaga magtaguyod ng pamilya natin. Alam mo, sandali, no?
napansin ko lang po, ano? Ano? Ikaw, paring Benji, sabi mo, Hari, Reyna. Noong unang panahon pa yon. Ikaw naman, kapatid, sabi mo ngayon lang, nung dati, nung Biblia, puro dati, iba na po ngayon. Babae na ang nagtatrabaho. Sige. Halika na naman. Ano na naman? Hanggang ngayon, may mga hari train na pa eh. Oo nga, pero yung mga prinsipyo nyo, noong unang panahon pa yan, wala tayong magagawa ngayon. Kaya nga may Mother Lily. Regal Films yan. Siya namumuno. Babae. Nasaan si Father? No? Nasa si Father, di ba? Si Father Lily na. Si Father, ng mamater. Modern society kasi natin ngayon pinag-uusapan. Di ba yung babae tanggap na ng society natin na pantay tayo, equality. Ay. Equality. Ang topic dito, nakakabawas pa sa pagkalalaki kung ang misis natin yung magtatrabaho sa atin. Kung wala ka namang sakit o hindi ka namang paralitiko, ba't hindi ka gumawa para sa pamilya mo? Oo. Ano kung siya yung namumuno at siya yung nagtataguyod ng... Under Desaya ka. Oo. Di ba? Masyado kayo mainit eh. Suntukan na lang kaya. Ay, wag. Under tawag doon. Di ganyan. Okay, mga kaibigan. Unang silakbo pa lang yan ang talakayang umati ko mo. Kayo dyan sa inyong tahanan. Ano ba opinion nyo? Makitibate na rin sa aming pagbabalik sa Mel and Joey. Okay. Kasal of Klinika Dermatologica. Mga kapuso, welcome back dito sa Mel and Joey. Pagpatuloy na natin, partner, itong umiinit na debate sa tanong na nakakabawas ba sa pagkalalaki ni Mister kung si Mrs. ang bumubuhay sa pamilya? Sabi nila, Berwin, hindi daw nakakabawas. Kaya ang tanong ko sa inyo, marunong ka ba maglaba? Ako po, sa totoo lang, seriously speaking, kaya hindi nakakabawas sa akin. Kung misis ko man na nagtatrabaho sa labas, ako sa loob ng bahay, kumpleto. Ultimo masahe, kaya kong gawin para sa asawa ko. Pagkagaling siyang trabaho. Labas, saing, lahat, plancha. Okay sa'yo. Eugene, sa'yo, okay din yun. Okay din. Okay din, mag-alaga ng anak, sa'yo iiwan. Okay lang po, as long as nagagampanan namin ang mga Tungkulin responsibilities ninyo. namin. Okay. So, ibig sabihin sa inyo, hindi kayo mahilig sa gawain bahay, gano'n ba? Hindi po. Ay, hindi. Dapat talaga kami yung kayo- gumagawa ng pera. Si Mrs. ang sa loob gagawin ng bahay. namin, bibigay namin yung pera kay Mrs. Oo. Yun na yung trabaho niya. Pero lahat ng Ayun. gawa sa amin. Kaya nga So, typical ang prof ang ano nila. Typical yan. Yan yung mga may edad na eh, typical. Oo nga. Ano? Kung kaya pa nga namin maging Superman, yung kamukha ng ginagawa nyo, nagtatrabaho na kami, pag-uwi pa namin sa bahay, with matching masahe, pag gagawin namin yun. Sa'yo okay yun. Alam mo yung mga ganyan dialogue mo, ikaw yung mga nangaano sa mga babae talaga eh. Mga hindi naman talaga nagtatrabaho. Ang galing mo magsalita ah. Eto pakinggan natin si Joey. Ano mo sa ganyan? Seryosong sagot? Oh, yes, of course. Alam mo, pumaimbulog na ang buhay ng tao. Pumaimbulog na. Nagbago na. May mga presidente, nakakadalawang babaeng presidente Correct na nga ka dyan. tayo. Eh. So, Yes. pareho silang may punto. Ang masama ay yung mga lalaki na, kunyari, kulang yung kinikita ng misis sa pagtatrabaho o minsan nagkasakit si misis, yung ayaw pa rin magtrabaho, yung bang nagpapalaki lang ng anak. Yun na nga. Yun ang buwisit. Oo. Pagkarapatan na nating lahat, kasi minsan yung pagtatrabaho ng babae, yan ay parang paparaan din niya para sumaya naman ang buhay niya sa ibang bahagi ng buhay niya. Yung mga banding sa mga amiga niya. May ganon. sarili naman siyang time At for yung mga herself. lalaki, maganda ring nasa bahay dahil para lalong mapalapit sa mga supling nila. Yeah. So, Maganda. Parehas ang nasa gitna. Ikaw naman, partner. Ako naniniwala na hindi para sa lahat ng lalaki yung si Mrs. ang nagtatrabaho. Hindi sa lahat. Why? Bakit? Kasi may mga lalaki talaga na napakahalaga sa kanila yung pagiging pagiging wala macho, naman. na kailangan sila yung ganon, sila yung ganito. Pero dapat natin pakatandaan, ito ay may kinalaman sa pagpapamilya. Ikaw na rin nagsabi niya, kung ano yung ikabubuti ng pamilya mo, dapat tanggapin ninyong parehong mag-asawa. Kasi kung gano'n na nga, na si Mrs. ang nasa abroad, si Mr. talagang ayaw gumawa naman sa loob ng bahay. Ako naman si Mrs. Diyos ko naman, ako na nagtatrabaho. Ikaw naman ang gumawa sa bahay. Pero ito naman ang masama. Kung minsan meron namang mga Mrs. dyan, kunyari, okay lang sa kanya.
Pero hindi naman okay sa kanya yung si mister ang nasa bahay. Nandyan inanag yan, nandyan dyan magpapadinig dyan, nandyan dyan, ako parati na lang ako. Hindi maganda yun. Eto naman, ano po, sa 100 kataong aming tinanong ng kanilang opinion, eto, 50% ang sabi, oo, nakakabawas sa pagkalalaki ang maging house husband at si Mrs. ang taga-kayod. Kung Eto 50% yun, ano yan? 50% din yung nagsasabing hindi nakakabawas sa pagkalalaki kung si Mr. ay nasa bahay at si Mrs. ang kumakayod. Oy, teka muna. Pero po, sana ako yung nais ay parating sa inyo, ano po, sa darating na August 10, ay inaayayahan namin kayo sa aming Sagip Dugtong Buhay Project. Yung ating bloodletting project, hindi ba? Yan po ay gaganapin sa Evercotesco sa Commonwealth Avenue. At syempre, ang lahat na magbibigay ng dugo, May merong requirements ba yan? Oo, meron. Not over 60 years old, 16 to 60 years old. Syempre, dapat, physically fit ka. Dapat wag ka munang iinom the night before. Dapat wala kang diabetes. Dapat hindi mataas ang cholesterol. Yan. Dapat ang timbang mo ay 50 kilos or 110 pounds at least. At least po yan. Yan po ay sa darating na birthday ko. Sana pa birthday niya na sa Okay. Eto na. Narito po ang aming iiwanang quotation para sa inyo. Mula po ito kay Napoleon Hill. Ang sabi niya, remember that nothing can bring you success but yourself. Naku, totoo yan. Totoo yan, napakasimple niyan. Walang makapagbibigay sa iyo ng tagumpay kundi ang sarili mo. Yes. Pero ang pinaka-importante sa lahat, mamaya, bukod sa pagbibigay ng dugo sa Sagip Buhay, maging biyaya tayo para sa ibang tao. Alright. And try to see good in everyone. Hinihintay namin kayo sa susunod na linggo dito lang sa Sunday Show kung saan... O kung saan? Mel and Joey. Good night. Magpisa tayo,